Kinagabihan, walang humpay na bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob ng isang tent, isang batang babae ang nakahiga sa isang kama. Ang kanyang katawan ay may marka ng mga pulang pasa, at hirap ang kanyang paghinga. Si Vicar, Ian, at Ahon ay nakatayo sa paligid niya, labis na nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Binasag ni Vicar ang katahimikan at nagtanong kung kailan nagsimula ang lahat. Paliwanag ni Ahon, nagsimula ito kahapon nang makipagsapalaran siya sa latian habang sila ay namumulot ng kahoy para sa pagtatayo ng tolda. Tumikim si Ian, na inilarawan si Ahol bilang isang mabait na bata na palaging tumutulong sa iba. Tinanong niya ito kung alam niya kung paano siya gagamutin. Maya-maya lang, pumasok sa tent ang isang hindi inaasahang bisita na may di pagsang-ayon na ungol. Lumingon sila at nakita nilang ang panauhin na ito ay si Ahuman, ang shaman at lolo ni Ahon. Kinastigo niya si Ahol dahil sa paglilibot at hindi pakikinig sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ahon na kung ano ang nangyayari sa paligid. At ito ang nangyayari kapag nakikinig siya sa mga salita ng isang imperial spy na bastard. Sinubukan ni Ahon na ipagtanggol ang kanyang kapatid at si Vicar. Ngunit mas lalong nagalit ang shaman, at sinampal niya si Ahon, sinisiraan siya sa pagiging inutil at inihalintulad siya sa kanyang mga magulang. Nilinaw ng shaman na naniniwala siya na ang paghihirap na ito ay isang sumpa mula sa isang Diyos at malulutas lamang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang ancestral rite. Hinimok niya si Ahon na huwag sirain ang reputasyon ng mga Balek sa pamamagitan ng pagsuko sa mga imperialista. Sa kanyang pag-alis, binanggit niya na dahil dumating na ang mga bagay-bagay, malamang na pinahihintulutan ng matriarch ang ritual. Nagpahayag ng pagkadismaya si Ian sa ginawa ng salamangkero, habang si Ahon ay tahimik na naluluha. Sa tense na sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Vicar at ipinahayag na kung naghahanap sila ng lunas, alam niya ang tungkol sa isang paraan. Nilinggan ni Vicar si Ahon at inilabas ang kanyang mga tagubilin ng mapilit. Inutusan niya itong linisin ang mga kasangkapang ginamit ni Ahol sa kumukulong tubig at magsunog ng uling sa apoy upang malinis ang lugar ng mga surot at paniki. Ang kanilang layunin ay lumikha ng isang malinis na kapaligiran upang matulungan ang kanyang paggaling at mapahaba ng ilang oras sa kanyang pakikipaglaban sa sakit. Tiningnan siya ni Vicar at tinanong kung maaari niyang gawin ang mga gawaing ito. Pinunasan ni Ahon ang kanyang mga luha at pumayag na gawin ang mga gawaing ito. Nilapitan ni Ian si Vicar, halata sa boses nito ang pag-aalala habang nagtatanong kung talagang mailigtas niya si Ahol. Pinagtibay ni Vicar ang kanyang intensyon ngunit idiniin na kakailanganin niya ang tulong nito. Desidido si Ian na tumulong at buong pananabik na nagtanong kung ano ang maaari niyang gawin. Tinitigil siya ni Vicar at ipinahayag ang kanyang plano. Hiniling niya na gabayan siya nito palabas sa malalim na kagubatan upang makakuha siya ng gamot para gamutin ang impeksyon. Bulalas at sinabi ni Ian ang kanyang mga alalahanin, na itinuro na kahit nakilala siya bilang isang miyembro ng mga Balek, may mga kondisyon para sa pakikipagsapalaran sa isang banyagang lupain. Bukod dito, nag-alinlangan siyang papayagan ng kanyang may prinsipyong ina ang gayong pag-alis. Sumang-ayon si Vicar na malamang na isakripisyo ng matriarch si Ahol. Ngunit kung ang mga taong naroroon doon ay manahimik, maaari siyang makalabas at makabalik nang walang nakakaalam na siya ay umalis. Tinitigan niya si Ian at tinanong kung pakakawalan siya nito. Natigilan si Ian sa tanong, at nag-alinlangan siya. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, ang kagubatan ay unti-unting nalubog sa tubig, at tinakpan ng umaagos na tubig ang lahat ng dinadaanan nito. Si Vicar ay tumalon sa mga tabla na lumulutang sa tubig habang papaalis. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam na may tao sa likuran at napatigil ito, tumingin siya sa likuran at nakita niya si Ian, na nakatayo doon. Tinanong ni Vicar si Ian kung bakit siya sumusunod sa kanya. Napag-usapan na nila na kailangan niyang umalis. Iminungkahi ni Ian, sa isang determinadong tono, na sumama sa kanya, ngunit nagpahayag ng pag-aalala si Vicar na baka maging pabigat lamang siya sa kanyang mga plano. Walang magawa, hiniling ni Ian na sabihin sa kanya ang destinasyon na pupuntahan ni Vicar. Tumanggi si Vicar na sagutin ang tanong. Pagkatapos ay tinanong din ni Ian kung bakit niya isasama si Pomeranian, at natahimik si Vicar matapos marinig ang tanong na ito. Tumingin si Ian sa ibaba, na nagsasabi na humahanga siya sa kanyang mga kakaibang kakayahan, tulad ng espada na umuusbong mula sa kanyang braso at ang kanyang kaalaman sa Red Death, ngunit hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa mga ito. Naalala niya ang lahat ng mga alaala nila ni Vicar at napagtanto niya na mula sa unang pagkikita nila,
Alam niyang mahuhulog ang loob niya sa kanya. Hindi niya matanong si Vicker tungkol sa kahit ano dahil natatakot siyang mawala ito kapag sinabi nito sa kanya ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Umiwas siya ng tingin, tumingin sa ibaba, at sinabing isa lang ang gusto niyang sagutin nito. Tinanong niya si Vicker kung babalik pa ba siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kanyang tugon, natatakot na baka sabihin niyang hindi na siya babalik. Namilog ang mga mata niya nang umabot sa tenga niya ang boses ni Vicker, na nagsasabing babalik siya. Tumingin si Ian sa unahan, ngunit nakaalis na si Vicker, at mahinang bamulong na mas mabuting tuparin niya ang pangako. Sa Deputy Council Office ng Underdog City, si General Secretary Chihuahua ay nakaupo sa kanyang mesa, na napapalibutan ng mga papeles na tila walang katapusan. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya, binanggit kung paanong ang mga bilang ay hindi kailanman nababawasan, gaano man karaming trabaho ang natapos niya. Habang naglalakad patungo sa bintana, naalala niya ang mga magagandang pagkakataon na naruroon ang Deputy Counsel. Naalala pa niya na kahit nakakapagod ang trabaho ay masaya naman. Hindi pa rin siya makapaniwala na patay na ang Deputy Counsel. Bakas sa mukha niya ang kalungkutan habang bumubulong kung gaano siya nangungulila sa kanya. Biglang bumungad sa kanya ang mukha ni Vicker, na nakabitin sa labas ng bintana, at tinanong niya kung tinawag siya. Ang hindi inaasahang hitsura na ito ay dulot ng pagkagulat kay Chihuahua, at tumingin siya kay Vicker na may nagtatanong na ekspresyon, sinusubukang maunawaan ang sitwasyon. Namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo habang siya ay nagulat, ngunit kahit papaano ay napigilan niya ang kanyang bibig na sumigaw. Lumapag si Vicker sa bintana at may mahinang ngiti na nagtanong, "Kumusta ka na, General Secretary Chihuahua?" Habang mahinahong humigop ng tsaa si Vicker, nagsimulang magtanong si Chihuahua kung nakatagpo ba si Vicker ng isang napakalaking nilalang mula sa malalim na kagubatan, nagkaroon ng matinding pinsala, at nakasama ng mga barbaro. Kalmadong sinang-ayunan ni Vicker ang mga detalye. Pagkatapos ay binago ni Chihuahua ang paksa at sa dahilang hindi siya makapaniwala, humingi ng paglilinaw. Nais niyang malaman kung si Vicker ay talagang isang buhay na nilalang at hindi isang multo. Natawa si Vicker dahil matagal naka-move on si Chihuahua sa pagkabigla at tinanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya takot na takot tingnan. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at sinabing ako pa rin ito si Vicker ang Secretary General. Gayunpaman, nang saglit na tinitigan ni Chihuahua si Vicker. Napuno siya ng kanyang emosyon, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa kaligtasan ni Vicker. Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon kay Pomeranian at tinanong ang pagkakakilanlan ng bata na may kapansin-pansing pagkakahawig kay Vicker. Sobrang nagtataka siya kung anak ba ni Vicker ang batang ito. Ipinaliwanag ni Vicker, para maunawaan ng mabuti ni Chihuahua, na ang kanilang mga katulad na hitsura ay dahil sa kanilang kaparehong bloodline ngunit iginiit na hindi siya ang ama nito. Pinunasan ni Chihuahua ang kanyang mga luha at pinag-isipan ang sitwasyon. Mas lalo siyang naging curious sa mga pangyayari. Pagkatapos ay ipinagkatiwala ni Vicker kay Chihuahua ang pangangalaga kay Pomeranian habang siya ay may pupuntahan. Binigyang diin ni Vicker ang kahalagahan ng pagbibigay sa kanya ng pangunahing edukasyon. Agad na tinanggap ni Chihuahua ang pananagutan, at binanggit na matagal na siyang hindi nakatanggap ng utos mula kay Vicker, at tiniyak niya kay Vicker na hindi niya ito bibiguin. Gayunpaman, nagpahayag si Vicker ng pagkabahala tungkol kay Chihuahua na pangasiwaan ang mga gawain ng Underdog City ng mag-isa at iminungkahi na humingi ng tulong kay Cindy Wendy kung kinakailangan. Naalala ni Chihuahua na si Cindy Wendy ang babaeng kriminal na pinakawalan ni Vicker 2 taon na ang nakararaan sa panahon ng plea deal. Ngunit wala siyang ideya kung paano siya mahahanap, kaya nagtanong siya kay Vicker tungkol dito. Tinanong ni Vicker kung naaalala niya ang oras na siya ay nasa opisina at nagbigay ng 10 bilyon sa isang batang babae. Naalala ni Chihuahua na ibinigay niya ito sa isang flower girl na nagngangalang Judy. Ipinaliwanag ni Vicker na dahil walang sumusuporta sa kanyang diskarte, naniniwala siya na magiging madali ang paglapit sa kanya. Naniniwala siya na si Cindy Wendy ay sumama kay Judy. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chihuahua na kung hindi makikipagtulungan si Cindy Wendy, dapat niyang ipaalam sa kanya na siya ay buhay, dahil siya ay may utang na loob sa kanya at malamang natutulong ito kay Chihuahua. Ngumiti si Chihuahua at tiniyak sa kanya na naiintindihan niya at gagawin niya ang gawain. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan babalik si Vicker. Ngumiti si Vicker at sumagot na babalik siya kapag natapos na niya ang kanyang misyon. Naisip niya tuloy na may pangako pa siyang dapat tuparin.
Naisip ni Vicker na ang paggamot sa Red Death ni Ahol ay maaaring gawin ng mabilis sa isang patak ng banal na tubig mula sa isang partikular na angkan. Samantala, nagising si Pomeranian at nagsimulang laruin ang balbas ni Chihuahua. Si Vicker, na nakatayo malapit sa bintana, ay nagpasya sa kanyang susunod na hakbang. Nagpasya siyang pupunta sa relihiyoso at banal na angkan ng Quo Vadis. Sa tarangkahan ng lungsod, may 2 gwardya ang nakabantay. Bigla silang may napansin na papalapit sa tarangkahan at agad na hinaranggan nila ang daanan gamit ang kanilang sibat. Di nagtagal, dumating ang isang karwahe malapit sa tarangkahan, at inihayag ng mga gwardya ang kanilang intensyon na magsagawa ng mabilis na inspeksyon. Nabaling ang atensyon sa driver ng karwahe, nakilala nila itong si Sir Joseph, ang manager ng oil shop sa unang palapag. Nagtanong sila tungkol sa nilalaman ng kanyang karwahe, at ipinakita ni Joseph ang isang dokumento, na nagsasaad na naglalaman ito ng langis tulad ng tinukoy sa kanyang permit sa pag-import. Lumapit ang isa sa mga gwardya sa karwahe at hiniling na siyasatin ang laman nito. Si Joseph, na pamilyar sa checkpoint na ito, ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya, nagtanong kung may pangangailangan para sa gayong mga pagsusuri dahil sa kanyang madalas na pagbisita. Ipinaliwanag ng gwardya na ang mga formalidad ay mahalaga ayon sa mga tagubili ng mga nakatataas at nagsimulang pumili ng bar aisles na bubuksan. Si Joseph, sa estado ng pag-aalala, ay umaasa na ang gwardya ay hindi pipili ng isang tiyak na bar aisles. Gayunpaman, nagpasya ang gwardya na buksan ang mismong bar aisles na iyon, at kitang-kita ang pagkabalisa ni Joseph. Binuksan ng gwardya ang bar aisles at nakitang langis lamang ang nasa loob, na idineklara itong malinis. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pwesto at pinayagang makadaan si Joseph. Sa pagpasok ni Joseph sa lungsod, tinanggap siya ng mga gwardya sa Saint Mecca. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad at nakarating sa isang tahimik at hindi mataong kalye. Sumulyap siya sa mga bar aisles ng langis, kinausap niya ang mga ito, na nagpapahiwatig na ligtas na itong lumabas. Biglang may malaimpaktong bahid ng kamay na humugis sa ibabaw ng bar aisles na sinuri ng gwardya kanina. Nabalot ng malamig na pawis ang mukha ni Joseph habang pinagmamasdan niya ang tuktok ng bar aisles na bumagsak sa lupa, at isang figure ang lumabas mula sa bar aisles, na nababalot ng mantika at nakasuot ng uwak na maskara. Nag-alinlangan si Joseph bago nagtanong kung maaari na siyang umalis, naniniwala siyang natupad niya ang kanyang pangako na may pasok ang misteryosong tao sa loob ng Saint Mecca. Sumagot lang ang taong uwak ng maghintay, dahilan para mabalisa si Joseph. Pagkatapos ay hinabot ng taong uwak sa kanya ang isang bag, at sinabing naglalaman ito ng mga pangil ng oxbear na ipinangako niya sa kanya. Nauutal na nagpasalamat si Joseph. Nanatili siyang nakatayo habang naglalakad ang taong uwak sa isang madilim na eskinita at naglaho. Pagkaalis ng taong uwak, nagpahayag ng pagtataka si Joseph kung paano niya nilubog ang sarili sa langis sa loob ng 2 oras. Hindi niya maiwasang magtaka na baka ang taong uwak ay isang engkanto. Samantala, ang taong uwak ay nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na tore at pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang sarili na walang iba kundi si Vicker. Huminga siya ng malalim, binanggit niya ang hindi pangkaraniwang karanasan ng pagkalubog sa loob ng mahabang oras. Kung ihahambing ito sa nakaraan niyang naranasan sa River Styx, kung saan siya ay nalubog sa loob ng 7 minuto. Pagkatapos ay idineklara niya ang tagumpay ng kanyang paglusot sa teritoryo ng Quo Vadis. Ang Saint Mecca ay ang sentrong lungsod ng Quo Vadis clan, na ipinagmamalaki ang populasyon na 160,000 katao. Dahil sa malakas na impluwensya ng simbahan, ang mga sekswal na pagnanasa at kasakiman ay mahigpit na pinaghihigpitan. Kahit na ang ginto ay nakalagay sa lupa, ang mga mamamayan ay lalagpasan ito. Ang mga matapat na mamamayan na ito ay nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng publiko, at mahigpit silang sumunod sa mga tuntunin. Maya-maya lang ay may tumunog na kampana, at tumingala siya sa kampanang tumunog sa itaas niya. Naalala ni Vicker na nang tumunog ang kampana, nag-trigger ito ng kakaibang ritual kung saan huminto ang mga tao sa paglalakad at nagsimulang magdasal. Sa kalye, ang mga taong nakasuot ng puting damit ay nakatayong nakapikit habang nagdarasal. Si Vicker ay nagmamaniobra sa hindi gumagalaw na karamihan, hindi napapansin, at hindi maiwasang magtanong kung paano sila mabubuhay ng ganoong kahirap-hirap na buhay. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Vicker ang kanyang sarili malapit sa isang balon at dumukot sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Kinuha niya ang isang basong bote at ibinuhos ang laman nito sa balon. Ang ibinubuhos niya sa balon ay ang nakakahawang bakterya ng Red Death.
na naninirahan sa dugo, pawis, at luha ni Ahol. Ito ay isang lubhang nakakahawa na salot, at alam niya na ang mga tao ay mahahawa kaagad kapag nalantad dito. Bagaman ito ay isang matinding pamamaraan, ang sitwasyon ay napakaapura, at bawat minuto at segundo ay mahalaga. Bilang karagdagan, bilang isang relihiyoso at banal na teritoryo, inaasahan niya na ang mga awtoridad ay tutugan kaagad upang matiyak ang kaligtasan ng populasyon bago mangyari ang anumang casualty. Biglang lumapit kay Vicker ang tatlong bata mula sa likuran. Na-curious sa presensya nito sa tabi ng balon. Hindi agad lumingon si Vicker, ngunit sinabi ng isa sa mga bata na may isang kainahinalang tao sa tabi ng balon. Iminungkahi ng isa pang bata na dapat silang umalis dahil mukhang mapanganib siya. Pagkatapos ay humarap si Vicker sa kanila. Ang kanyang tingin ay nagpapadala ng lamig sa kanilang mga gulugod. Ang mga bata na sumalubong sa kanyang mga mata ay paralisado sa takot. Nagsalita si Vicker, binabalaan sila tungkol sa balon at idineklara itong isinumpa. Binalaan niya sila na ang mga umiinom dito ay hindi makakatakas sa kamatayan at nakiusap sa kanila na sundin ang kanyang mga salita. Agad na nagsitakbuhan ang takot na mga bata, sumisigaw sa gulat. Naniniwala sila na si Vicker ay isang multo na naglagay ng sumpa sa balon. Habang tumatakas sila, nanumpa sila na hinding-hindi iinom dito. Nang mawala na sa paningin ang mga bata, nasiyahan si Vicker, dahil naniniwala siyang hindi na sila muling iinom sa balon. Pagkatapos ay naghagis siya ng dagger malapit sa balon at sinabing ito ay isang sandata na naiwan ng Leviathan clan, na kilala sa kanilang mga nakamamatay na lason. Napagpasyahan ni Vicker na ang Leviathan clan ay malamang na may pananagutan sa pagpapalaganap ng Red Death sa malalim na kagubatan. Alam ni Vicker na ang banal na Quo Vadis clan at ang Leviathan clan na may lason ay walang magandang relasyon sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman, inasahan niya na malapit nang sumiklab ang isang malaking away sa pagitan nila dahil sa insidenteng ito. Ngumisi si Vicker at ipinahayag na kompleto na ang kanyang paghahanda. Pagkatapos ay sinabi ni Vicker na halos oras na para sa pagbuhos ng banal na tubig, kaya nagpasya siyang bisitahin si Saintess Dolores. At dito nagtatapos ang part 24 ng ating video. Like, share and subscribe para updated kayo sa susunod natin na video.